Magandang panahon mga ka-tax. Ito po ang inyong ka-tax ETM. At pag-uusapan natin sa araw na to ang function ng isang BIR Regional Director. Kasi marami pong nakakarating na balita sa atin na dinedeprive ng Revenue District Officer, Chief Legal Division, Chief Assessment Division, at Assistant Regional Director, si Regional Director sa pagpirma ng mga mahalagang dokumento katulad ng Preliminary Assessment Notice o ng Formal Assessment Notice at ng Formal Letter of Demand. So, ang question sa araw na ito, sino ba ang dapat pumirma ng PAN, FAN at PLOD? Okay, isang patalastas lang po mga ka-tax. Kung meron po kayong kaibigan, kaklase, kamag-anak, kabarilan, etc., puro letter ka, KKK, libre po na sumangguni kayo sa amin tungkol po sa inyong BIR Subpoena Duces Tecum para maiwasan po natin na ang pagkakakulong ng inyong presidente o pagkakadawit ng inyong accountant sa BIR Subpoena Duces Tecum. Sumangguni ho kayo sa aming opisina na pwede nyo pong tawagan o i-text sa 0922-801-0922. So, ito po ang order ng Ombudsman. Sabi po ng Ombudsman na nananalangin po sila, ayan po, it is our prayer that you maintain such incessant vigilance over the Bureau's entire operation and report to us immediately any infraction committed by its officials and employee. Ito po'y kautusan o request sa atin ni Assistant Ombudsman Evelyn A. Baliton at sumusunod lang po tayo sa pinag-uutos. Kayo din po sana i-report ninyo sa Ombudsman ang mga katiwalian ng mga BIR officials na inyo pong na-experience o inyong nabalitaan. So ano po yung pwede po ninyong i-report? Ito po, ang pwede po ninyong i-report, letter A, contrary to law and regulation. So ibig sabihin po, yung acts, letters, notices, i-reconcile nyo po sa law o regulation kung tumatama po yun. Sa panahong ito, ang pag-nag-aaralan natin ay Regional Director function. Letter B, unreasonable, unfair, oppressive, irregular, and inconsistent with the general course of operation and functions, yung po yung pinag-aaralan natin, of a public official, employee, office, or agency. Letter C, an error in the application or interpretation of law, which is madalas pong ginagawa ng mga taga-BIR. Rules and regulation or gross or palpable error in the appreciation of facts. Yan po yung madalas na ginagawa sa pag-a-assess. Tingnan nyo po yung assessment ninyo. Napakalaki ng assessment. Letter D, based on improper motives or corrupt consideration. Kaya nilalakihan daw yung inyong assessment dahil may motive po na mag-corrupt. Letter E, unclear and inadequate explained when reason should have been revealed. O dapat pala ina-explain maayos ang mga dokumento na ipine-present sa inyo. And letter F, tamad, inefficiently performed and otherwise objectionable. Okay, ito po ay privileged communication and to be understood as ka-tax ETM belief and conviction. Puntahan niyo po yung ka-tax.etm Facebook dahil doon ko po ito i-upload at sa ka-taxpayer YouTube. Balik po tayo. PAN, FAN, and PLOD. Ito po ang mga rule. Sabi po ni Commissioner, sa RR 12-99, ang pipirma daw po
sa FLOD, formal letter of demand or assessment notice, yung formal assessment notice at saka preliminary assessment notice, si commissioner or his duly authorized representative. O, dalawang tao lang, commissioner or his duly authorized representative. Sino ba yung duly authorized representative? Ayun, si Revenue Regional Director ang mag-a-approve ng assessment and demand letter sa 36-99 RMO. Sino pa? Sa RMO 7099, ang kulit-kulit, inulit-ulit. Signed by the Regional Director. Doon uli sa RMO 71-99, ayun, sign na dapat ang Regional Director, ang kanyang function ay mag-sign ng Final Assessment Notice. So, maliwanag. Hindi pwedeng mag-sign si RDO, si CLD, Chief Legal Division, si CAD, Chief Assessment Division, o si ARD, Assistant Regional Director. Ayan. Ano pa meaning ng sign? Ayun. Oops. Oy, umikot-ikot. Ang ibig po lang sabihin ng sign o signature, ito po. The characteristic upon which experts and the courts may well rely upon before concluding that a question signature has really been signed by the person to be held responsible therefore are directions, yung daw direction, uniformity, clear cut of the pen strokes, evident unconsciousness in writing, and inconspicuous but significant pen pressure produced with rhythmic continuity, and the well-placed shading and such other variation in details of writing. Yung pala ang definition ng signature. So, yun ang hanapin ninyo pag may nagsisignature ng pan, at saka FLOD. O, ngayon. Ngayon, pwede bang i-delegate ni Tokmol ni Regional Director, naiinis kasi ako, pasensya na, ng mga hinayupak na yan, pwede bang i-declare o ipasa ng Regional Director yung kanyang function to sign FAN at saka FLOD kay RAD, RDO, CLD o CAD. Ito po yung nakasulat sa batas natin, delegatus non delegare. Anong ibig sabihin? No department except when authorized by the Constitution o si Constitution pala ang mag-authorize can abdicate authority or escape responsibility by delegating any of its power to another body. So hindi pala pwede pag dinelegate na sa regional director ang pagpagpirma ng PAN, FAN at PLOD, hindi pwedeng i-redelegate ni regional director sa mga subordinate niya. Yun po yung pinagbabawal ng batas. Ang tawag po dun sa legal doctrine na yun ay delegatus non delegare. Sulat nyo para matandaan nyo. Okay. Uy, tapos na po tayo. So, abangan po ninyo yung susunod kong mga lecture at magpe-present po ako ng mga communication galing po sa mga BIR personnel at explain po sa kanyo kung ano po ang motive at ano po ang 9 o'clock na. Ang reason bakit nila ginagawa 'yon. Meron pong hidden motive lahat ng letters ng BIR. Dapat matuto kayong hanapin yung motive na 'yon bago po kayo sumunod. Maraming salamat po.